Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pagod na ako. Ayoko na. Kaya ko ba? Kakayanin ko ba? Andyan ako kapag kailangan niyo ako. Pero sinong andyan kapag ako na yung nangangailangan? Ito ang katagang siyang laman ng isipan ko. Pero, teka. Pagod na ba talaga ako? Susuko na ba talaga ako? Hindi ko na ba talaga kaya? Ito na lang ba? Paano na lang ang pangarap? Wala ba talagang andyan para sa akin? O sadyang nabuburig lang ako. Nagkapakabulag sa mga masamang naiisip ko. Tungkol sa mga taong nakapalipat sa akin. Diyos ko, tulungan mo ako. Ang daming gusto lang naman ay matulungan ako. Paano na si Paye? Paano na si Punso? Tama ba to? Sasaya ba sila pag wala ako? Uy, sino yun? Uy, shota ni Pe, di ba? Bago pa lang, masang-hasang ng gadas. Balita ko, bobo daw yung lahat ng subject eh. Natama. May tsura pa lang eh. Sisa. Okay, good morning class. Good morning, sir. Mabuhay. Ulitin nyo. Good morning, sir. Mabuhay. Ako, araw-araw na lang, parang hindi kayo pilot section. So ngayon, may announcement ako para sa inyo. So today, may manilipat sa ating section at maramang kilala nyo na siya. Siya lang naman ang kapatid ng ating SSLG President and our valedictorianist Iya. So siya si Sir Andronico Luis P. Osena. So Sir Luis, pumasok na. Okay lang sa name. Ako po si Andronico Luis Villasano and I am 15 years old. Umabilang ako kanyan sa Pagita sa Lapanang. So, Sir Luis, maaari ka uupo dun sa tabi ni Miss. So, ngayon, tatalakayin naman natin ang patungkol sa
tayong na konsensya. So, mag-umpisa muna tayo sa likas na batas moral. So, alam naman natin na nalikas ang tao na gawin ang mabuti at iwasan ang masama, di ba? So, mag-umpisa tayo sa konsensya. Sa pamamagitan ng konsensya, matutukoy natin kung masama ba o masama ang ginagawa natin sa pang-araw-araw. Ngunit para malaman ng konsensya, may apat na yugto. So, sino makakapapaya ng ikaunang yugto ng konsensya? Kenny, tayo. Ano ang unang yugto ng konsensya? Iwasan ng masama. Alamin na mabuti, iwasan ng masama. Yung ano yung ibig sabihin dito? Dapat ang lagi natin ginagawa na sa bawat Class, are you listening? Nakakabad trip kayo. Yan ang ba ang galawan ng mga star section? Nagtidiscuss ako sa unahan ano ginagawa nyo. Nakipagdalanan kayo sa katabi nyo. Yung isa nagseselfon pa. Okay. Ikaw rin, Mr. Duwalati. Pabalik ko ba? Alam niyo ba ang ginagawa niyo sa aking klase, pagpapakita ng taong walang respeto? Ang mga ginagawa ng taong walang respeto. Wala ba kayong respeto? Hindi ba kayo tinuruan ng maayos? Ngayon, warning pala yung bibigay ko sa inyo ha. Pero if ever may magsumbong sa akin isa pang teacher or gawin nyo ulit sa klase ko, hindi ko na lang alam kung ano kalalagyan nyo. Go back to your seat na. So class, alam ko naman na na-announce ko na last week na malapit na ang ating pagsusulit ng quarterly examinations, di ba? And I hope na makakapasa ang bawat isa at yung exam mo naman, madali lang siya, basic na basic. Madaling i-perfectin kung nakinig kayo at nagbasa kayo. And ayun lang, announcement ko. Good luck sa examinations and please, huwag niyo na ulitin yung ginawa nyo. Okay? Ms. Martinez, Mr. Luis, and Mr. Arabo. Okay? Yes, sir. Okay. Yun lang naman. Maganda kayo ha. You're dismissed. Bye, class. Goodbye, sir. Bye! Bye. Nakapag-video ka na? Hindi pa. Next naman. Baby tayo. Sure. Sino kasama? Tropa-tropa lang din. O yung isama ka ba? Sige ba? Sa group ka. Ayun ba? Kailan araw? Sige lang. Hindi mo kita. Sige. Ilang oras? Eh. Uy, ginaganda na ba ang sa araw? Laka ng bahay. Uy! Tropa! Ano pa kayo? English ka dito. Madali lang yung basic. Sige, sige. Pero yung synthetic division ba? Or yung electron division? Factor theory. Sige, magbibigay ako ng example. 2x squared plus x minus 2 divided by x minus 2. Di ba kailangan ano muna, i-arrange muna? X cubed plus
6x squared plus 6x minus 0. Tama ba? Yeah. Okay naman. Ano ba yan? Hindi, gagawin ko nga kasi mali ka nga kasi. Ano naman, napakasimpleng Manila, kala mo Ano naman kailangan kitang itama kasi mali ka. Big deal, big deal. Malamang marami tayo nag-review dito, maraming madadami sa katangan mo. Pwede naman kasi ayusin na lang ha. Bakit kailangan tayo Alam mo, tumukha sa akin na mali ako? tinuturuan kita para may Alam tama ko yung kita. pagkakamali ko, kaya ko yung itama. Simple lang naman. Tinuturuan kita. Mali ka nga kasi. Kaya ano sila? Ano ba kayo nag-ano? Hoy, tingnan nyo nga yan. Tingnan nyo na yan, ha? Kanina pa sabi tingin na nga eh. Ba yan? Tara na nga lang ulit. Sige, umalis talaga kayo ha. Kala niyo kung sino kayo. Hindi kayo review? Hindi kayo kawalan. Ang process naman kayo. Wala mo kung tama. Kala mo naman talaga napakatayo. Wala din naman ako for you. Napakasimple lang, big deal lang. Good morning, class. Morning, sir. Mabuhay. Kumusta na pag-review ba bawat isa? Yes, sir. Okay, good. So, ngayon, gaganapin na ang pag-sulit. Ayaw mo na lahat. Punta kayo dito sa unahan. Ayusin ko yung seating arrangement. Okay, Mr. Lolati, po ka ron. Miss Pagtibay dito. Wati. Wati. Miss Tanya, dito ko naman. Miss Martinez doon. And Mr. Rosenda, lupa sa likod kayo. Mr. D, sa likod si Wati. Kamusta pag-review? Kailangan. Dali na naman exam. Ang nakatapat ko sa amin is mathematics. Kaya na naman ito ang unang i-exam ko is mathematics. So, baka madali lang naman ito. Baka yan ito. Okay, class, get one and pass. So, write your name, grade, and section on your paper. Reminder, huwag niyo susulatan yung answer sheets ha. So, what are the rules? Of course, strictly, no cheating. Secondly, no talking to your siblings. And lastly, bawal gumamit ng phone. Nasa start section kayo. Okay? So you may start answering na. Habang si Luis ay nasa gitna ng pagsasagot, may isang tanong ang sumagabal sa kanya. Ito ay kanyang hindi naalala o hindi matandaan, kung kaya't bumalik sa kanyang isipan ang kodigong binigay ng kanyang kaibigan na si Jenaila.
Habang nasa gitna ng pag-iisip, nanumbalik sa kanyang pag-iisip ang 4 na yugto ng konsensya, kung kaya't hinulaan niya na lamang ang sagot at piniling huwag mandaya. Natapos ng matagumpay ang pagsusulit ni Luis, ngunit sa pag-uwi ay may hindi inaasahang pangyayari. Sir, good afternoon po. Excuse me po, may sasabihin ako. Sige, pasok ka dito. At bakit ka naman napapunta rito? Well, sir, lately po kasi ang weird ni Luis, and I think kaya po siya naka-perfect sa exams because of this. What's this? I think Código po yan, kasi nandyan po lahat ng tamang sagot sa exam. Código. At saan niya naman ito makukuha? Nakapag-exam na po kasi sa ng mas una sa amin yung kabilang section. And may mga ilan-ilan siyang friends doon, baka po binigay sa kanya. Sige. Pagtutuunan ko ito ng pansin. Ngunit, siguraduhin mo na ito'y nagmula mismo kay Luis A. Wait, paano pala ito napunta sa iyo kung ito'y kay Luis? Nagkabanggaan kasi kami kanina, sir, dahil lang pa siya. And then, nalaglag po yan sa kanya nung nagkabanggaan. Sige, maaari ka nang umalis. Maraming salamat sa iyong sinabi. Goodbye. Luis, ako'y lubos ng pagkadismaya patungkol sa kanya. Akala ko sa'yo nagbago na eh. Ngunit isa pa rin siyang... Sa kasamaang palad, si Luis ay napagtantong isang manduduga o mandaraya dahil nalimot at naisumbong ni Harold sa kanilang guro ang kodigong nakuha mula kay Luis. Patuloy ang pagtanggi ni Luis, ngunit hindi ito pinapakinggan ng kanilang guro. Marahil kilala nila si Luis bilang isang mangmang at mahinang estudyante. Kamusta na kaya si Grace at si Nina? Pagkukulit tayo ng dalawa, kasi Bakit? Wala na, kung kulang ito sa buhay sa kayo. Okay yan na. Sabihin mo pa. ako nila na yun na. Ano naman yun? Yan na. Ano naman ba yun? Naman anak, may masama ka na naman balita. Di lang ka ba magdadala dito ng magandang balita sa bahay na to? At bakit? Pagbintangan o sadya mo ginawa yun? Alam naman natin na wala kang pag-ibig sa pag-aaral mo. Ano ba kasing mali na nagawa namin sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Saan ba kami nagkulang na pagpapalaki sa'yo, anak? Bakit ka nagkakaganyan? Umayos ka nga. At sumasagot ka pang bata ka. Ano ba ang mali namin nagawa sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Wala ka naman magandang tinutulong sa pamamahay na ito. Wala kang pang respeto. Tingnan mo nga mga kapatid mo. Wala silang binibigay na sakit ng ulo sa amin dalawa. Ma'am, God, ano pa nangyayari? Wala na, pinag-uusapan lang ng hindi pagkakaintindihan. Luis, pumasok ka naman sa kwarto mo. Bago si Iya. Iya, tawagan mo kita. So, how's your high school life? Okay naman ba kayo masaya? Oo nga, Bunso. How's your high school life? May nambubuli ba sa'yo? Kung meron, sabihin mo sa amin, ha? Wala naman daddy. Ano ba ito yung sa Uy, mga kailan, bakit ba ako pinapatawa? Wala anak. Gusto ko lang sana magsala
Oo nga mga anak, serve nyo naman to. Uy, mom and dad, ito po ba yan? Ano si Luis? Si Luis, huwag na lang inisipin. May ginagawa yung busy sa paglalaro. Okay po. So, halika na dito, baba ka na dyan. Luis, ano ba yung ginagawa mo? Bitawan mo nga yan. Tumayo ka. Halika, mag-usap tayo. Ano ba? Pwede ba kayaan nila ako? Hindi pwede. Ano sa kaya mo? Bukay ko. Hindi ka pwede sumuko. Ano ba? Paano na lang ako? Paano na lang tayo? Paano na pamilya mo? Ano na lang tayo? Ano ba na yung tayo? Nasaan kang kailangan kita? Nasaan ka nung wasak na ako? Nasaan ka nung panong kailangan kita? Kasi na kami pamilya ko. Ano pamilya ko? Hindi nga ako naituro ng pamilya. Lagi na lang ako na-left out. Lagi na lang silang sila na lang. Parang hindi nila ako anak. Lagi lang ako nasa sabi mo. Ano ba? Palagi kita tinatanong kung ano ba ang problema mo sa ganito, sa ganyan. Hindi kasi ako naiintindihan. Naiintindihan ka palagi. Ano ba? Kung naiintindihan mo kung nasaan ka. Kaya ano ba? Sagutin mo ako. Kala ko ba naiintindihan mo ako? Pasensya na. Iisip ko na sarili mo. Ano tayo? Ginagawa talaga ako kung ano. Ako ba tinanong mo? Ginagawa nila kita? Kung naisip mo lang ang mga sakripisyo, lahat-lahat ko para sa'yo, para sa ating dalawa? Ako ba tinanong mo? Bakit ganun? Hindi ko maramdaman. Hindi mo kasi niraramdam. Paano ko nararamdaman kung wala kang binibigay? Inanong ba talaga ako? Hindi ko man maramdaman. Ang kapal naman sa mukha mo para sabihin yan. Para sa lahat ng ginagawa ko. Saan ka pumunta? Lahat ginagawa ko para sa'yo. Para sa pamilya ko. Ubus na ako. Pagod na ako. Kaya huwag mo akong matanong-tanong sa pagmamahal na yan. Sa pagmamahal ko para sa'yo. Minsan sa buhay natin, meron tayong mga maling desisyon na nagkakaroon ng hindi magandang resulta. May mga taong andyan sa mga panahong tayo nalulumo na. Ngunit hindi natin sila nakikita. At totoo, tama ka. Nagsisisi ako sa mga nagawa kong pagpapawalang bahala sa mga taong nakapalibot sa akin. Sa mga panahong kailangan ko sila. Pero alam mo, hindi ko kinahihiya lahat ng to. Dahil sa huli, ito ang tumulong sa akin upang basta lang mapaudlan ng sarili ko. Ito na rin nagsilbing pundasyon ko sa kung ano ako at kung sino ako ngayon.